Ang palasyo ng Gyeongbokgung ay ang pangunahing palasyo ng Joseon Dynasty na itinatag noong 1395, ang ika-4 na taon ng paghahari ni Haring Tejo pagkatapos ng pagkakatatag ng dinastiya noong 1392. Ang Bugaksan Mountain at isang malawak na Yukju Street ang nag-unfold sa harap ng Gwanghwamun Gate, ang pangunahing gate ng palasyo. Makakatok siya sa gate. Makakatok sa gate ang prinsesa. Ang pangalang Gyeongbok ay nangangahulugan na ang bagong dinastiya ay magkakaroon ng magandang kapalaran at uunlad. Ang Gyeongbokgung Palace ay ang mismong lugar kung saan nilikha at ipinamahagi ang Hunminjeongung, isang script para sa pagsusulat ng wikang Korean. Ang Gyeongbokgung Palace ay nawasak sa panahon ng pagsalakay ng mga Hapon noong 1592, ang ika-25 taon ni Haring Seonjo. Naiwan itong sira sa loob ng maraming taon at naibalik lamang noong 1867, ang ika-4 na taon ni Haring Gojong, 270 taon pagkatapos ng digmaan. Sa panahon ng pagpapanumbalik ni Haring Gojong, idinagdag ang palasyo ng mga bagong gusali tulad ng palasyo ng Gyeongchonggung, Bulwagang Taewonjeon at Jibokche. Sa partikular, ang Okhuro Pavilion sa Gyeongchonggung Palace ay kung saan naganap ang trahedya na insidente ng assassination of Empress Myeongsong noong 1895. Ang shameful na Korea-Japan Treaty ng 1910 ay minarkahan ang simula ng sistematikong pagkawasak ng Gyeongbokgung Palace. Karamihan sa mga gusali ay nawasak para sa kapakanan ng pag-host ng Joseon Industrial Exhibition noong 1915. At noong 1926, ang buong palasyo ay inilagay sa anino na gusali ng Gobernador General ng Joseon. Ang proyekto sa pagpapanumbalik ng palasyo ay nagsimula noong 1990s at ang Gobernador General ng Joseon na gusali ay giniba noong 1996. Ang mga lugar sa paligid ng Gyeongnyemmun Gate, ang Royal Living Quarters, Gyeongchonggung Palace, Taewonjeon Hall at Gwanghwamun Gate ay naibalik at nakatayo hanggang ngayon. Sa tuwing bibisita ka sa Seoul, makakakita ka ng mga bagong layer ng landmark sa Gyeongbokgung na magbubukas habang nagpapatuloy ang proyekto na sa pagpapanumbalik. Marami makikita ngayon na halos 70 mga gusali ang na-reconstruct na para sa pinaka-ultimate na photo op. Magsuot ng tradisyonal na Korean costume o hanbok, ito'y available para sa arkilahin sa palasyo at maglakad sa Gyeongbokgung sa parehong paraan na ginawa ng mga royal.